Itong Buri Island ng Catbalogan City, ang tanging nag-uugnay dito at sa mainland ng Samar ay etong causeway ng Silanga at Buri Island. Yung isang ganito, 100. Isang kilo, 50. Eto pala yung Sarad. Bakit tinawag na Sarad? Napakaganda po dito. Tabi lang po ito ng dagat, kaya naman relaxing yung view na matatanaw dito habang kumakain. Grabe, napakalawak nitong lugar para pagtayuan ng isang paliparan. Saktong-sakto po ito para sa isang airport na nagkikater ng domestic flights. Good morning mga ka-Surf TV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong bibisitahin ang capital city ng Samar na kung saan ay sisilipin natin ang mga naglalakihang proyekto, mga naggagandahang tourist attraction at iba pang mga bagay-bagay na hindi pa natin alam tungkol dito. Ayan. So bago po natin umpisahan ang ating panibagong biyahe ngayong araw ay i-unbox po muna natin itong package na ipinadala sa atin ni All Out Mushroom. Ano nga ba itong All Out Mushroom? Silipin po natin. Sana yung gunting. Ito yung tinatawag na early morning unboxing. Marami pong nagtatanong kung pwede nga bang magpadala ng kanilang mga item para matry namin at saka para maipakita rin natin sa mga viewers. Pwede po kayo magpadala sa amin. Wow! So meron po silang barbecue, garlic, at sour cream. Marami pa dito. Lahat po ito ay crackers o chicharon. Mamaya ay titikman po natin to habang nasa biyahe tayo. Yan. So baon na po natin to. Tara na! Let's go! Isang mahamog na umaga para sa ating lahat. Makikita nyo naman na nababalot ng fog ang bahagi nito ng kalsada. Hindi po karaniwan ang ganitong senaryo dito kasi isa po ito sa mga low-lying areas dito sa Leyte. Kaya hindi po normal yung magkaroon ng ganitong fog sa bahaging ito ng kalsada. Dito po tayo dadaan sa bagong bypass road ng Palo Leyte, ang Palo West Bypass. May mga nagsasabi na itong fog daw ay sinyalis daw ito na sisikat ang araw maghapon. Ayan, welcome to Tacloban City. Bubungad po sa atin dito sa Tacloban Bypass Road itong napakagandang view ng Tacloban City. Matatanaw po natin dito yung San Juanico Bridge at yung mga islang nasasabog ng Samar at Leyte. Yun. Eksaktong alas 6 na ng umaga nang marating natin itong bahaging ito ng Tacloban. So ilang kilometro na lang at mararating na natin ang San Juanico Bridge. Approaching na po tayo sa San Juanico Bridge. Maliban dito sa iconic bridge ng Eastern Visayas, dinarayo din po itong tulay ng mga motorista at turista dahil sa makapigil hiningang tanawin. So tanaw po dito yung dalawang naglalakihang isla ng Eastern Visayas, yung Samar at Leyte, at maging itong mga maliliit na isla na nakapaligid dito sa San Juanico Bridge. So
nagpalit po muna kami ng motor kay kuya kasi nagluloko daw itong Aerox. Obserbahan po natin kung kaya nitong makapag-travel pa papunta sa Catbalogan. Tara, let's go! Pinalagyan na namin ng hangin tong Aerox kasi kanina pala nung papunta kami dito ay wala palang hangin kaya sobrang bagal. Pati itong NMAX ay pinalagyan na rin namin. Grabe. Kailan kaya ayusin tong mga kalsada? Makikita nyo naman kung gaano kalala yung problema nila rito. Mas maganda pa nga yung kalsada dun sa mga dinaanan nating liblib na lugar. Matapos ang halos 1 oras na travel mula sa Tacloban City, ay narating na rin natin itong bayan ng Calbiga. Dito po muna tayo mag-aagahan bago po natin ituloy ang ating biyahe papunta sa Catbalogan City. Yan. So dito ay meron po tayong subscriber, JR. Tama, yun. So subscribe nyo po yung YouTube channel niya na Von Chris Vlog. Okay, thank you. Ingat kayo, ingat. God bless po. Okay. Dito sa Calbiga, marami po dito yung mga kainan na madadaanan lang natin sa gilid ng kalsada. Pero dito po kami palagi kumakain kasi makikita nyo naman yung view dito na talaga namang nakaka-relax. Sa kabila po ng kabundukang to ay matatagpuan naman natin yung Lulugayan Falls. Sa susunod na mga araw ay bibisitahin naman natin itong Lulugayan Falls ng Calbiga at titingnan natin kung bukas na nga ba ito para sa mga turista. So eto po yung pagkain namin ngayong umaga. Etong nilagang baboy, paklay, tapos etong kalderetang Nandito po tayo sa Yabong Town proper kung saan nakahilera po dito yung mga nagtitinda ng tahong. Alamin po natin kung magkano yung presyo ng tahong dito. Good morning! Magkano po yung tahong? Yung isang ganito, 100. Ilang kilo to? Sobra isa. Higit 1 kilo. Eto, Isa lang ata. 1 kilo, 50. Anong tawag dito? Talaba. Talaba. Magkano naman dito? 100. Eto? Sarad. Eto pala yung sarad. Bakit tinawag na sarad? Kasi korting sarad. Yan. Basta yan, sarad. Saan nyo po ito kinukuha? Sa dagat. Diyan sa fish pond na yan. Ano yung Isda lang yan. Isda, tilapia, mga ganun. Tilapia. Kala namin, diyan kinukuha itong mga tahong. Yun, so maliban sa mga fresh na tahong, meron din po sila ditong mga tinanggalan na ng shell. Sisi. Ito, tahong. Bahong. Anong pinagkaiba ng tahong tsaka itong bahong? Pag magkapatid ata yan. Magkapatid. Tapos ito, bagoong. Oo. Bibili kami nito mamaya pag uwi namin. Kasi ito talaga yung hinahanap namin sa amin. Bagoong. Masarap to sa mga in-steam na saging. Kung halimbawa, bibili ako ng 1 sakong tahong, magkano po ba? 2,000. Dito marami yung mga bumibiling ng Sako-sako. Mga taga-Davao nga dito nag-ano. Tag-apat na truck. Kada umaga. grabe. Yung mga taga Davao sa Mindanao, dito daw bumibili ng tahong. Pupunta pa kasi kami ng Catbalogan. Pag uwi namin mamaya, dito kami bibili. Hanggang anong oras kayo? Hanggang hapon pa. Hanggang alas 6 pa. Alas 6 pa. Yun. So, eto po yung Yabong Town proper. At sa kabila naman nitong burol na to ay yung Catbalogan naman. Ilang minuto na lang po yung layo natin mula dito papunta sa Catbalogan.
matapos ang halos 3 oras na travel mula sa Palu, Leyte, ay narating na rin natin itong Catbalogan City. So nandito po tayo sa harap nitong Kapitolyo kung saan nakapwesto itong malawak na park. Sa gilid nitong Provincial Capital ng Samar ay kasalukuyang nire-renovate itong Imelda Park. Isa po ito sa mga kilalang pasyalan ng mga taga rito sa Catbalogan City. Silipin po muna natin itong ginagawang park dito sa tabi ng Kapitolyo. Makikita po nating puspusan yung ginagawang renovation dito sa Imelda Park ng Catbalogan. Yan, may mga bagong gusali dito tulad na lamang nito. Wow! Makikita po natin dito na ang kanilang mode of transportation dito sa sentro ng lungsod ay etong mga tricycle at pedicab. Ito na po yung kanilang simbahan, ang isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. Ito po yung San Bartolome Church. Taong 1616 pa po ito ginawa. Ilang kilometro lang yung layo mula dun sa Kapitolyo ay narating naman natin itong Pieta Park. So eto po yung way papunta sa Calbayog City. At eto naman yung Pieta Park. Dito po nakalibing sa Pieta Park ang mahigit 4,000 taga rito sa Catbalogan na sakay nung lumubog na MV Doña Paz. Trahedya po yun sa dagat na naganap taong 1990s pa. Makikita po itong park na to sa harap mismo ng San Bartolome Church. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pag-iikot dito sa Catbalogan City, kailangan po muna nating mananghalian. Mula dito sa city proper ng Catbalogan, pagta-travel lamang tayo ng mahigit 5 kilometers papunta sa Payao Mangroves Grill and Restaurant. Ito po yung Payao Mangroves. Titingnan po natin kung bukas na ito sa publiko. At matapos ang ilang minutong travel mula sa Catbalogan City proper, ay narating na rin natin itong Payao Mangrove Grill and Restaurant. Napakaganda po dito. Tabi lang po ito ng dagat, kaya naman relaxing yung view na matatanaw dito habang kumakain. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So ngayong tapos na po tayong kumain dito sa bahaging ito ng Catbalogan, ay agad din nating itutuloy ang ating biyahe papunta sa kabilang isla kung saan ang ating destinasyon ngayong araw. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, kaya naghanap talaga ako ng pwedeng ilagay dito sa ibabaw ng upuan ng motor. Grabe, sobrang init. Liliko po tayo dito sa ating kaliwa kung saan ito yung way papunta sa Buri Island, Buri Airport, Buri, Baras Beach. Yan. Wow!
po muna kami dito sa causeway ng Silanga at ng Buri Island para silipin, alamin natin kung ano yung mga makikita dito. Sorry for inconvenience. Itong Buri Island ng Catbalogan City, ang tanging nag-uugnay dito at sa mainland ng Samar ay etong causeway ng Silanga at Buri Island. At ngayon ay kasalukuyan na rin itong ginagawa or ina-upgrade para madaanan ang bahaging ito ng mga bangka. Gumagawa po sila dito ng elevated na tulay para sa ilalim nito ay makakadaan na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. So napapalibutan po itong lugar ng mga isla na sakop nitong Samar at Biliran. Ginagawa namin ay girder para sa tulay. Iyon. Pag nagawa na yung tulay, sisirain na to. Sisirain, kahaba 28 meters lang. 28 meters lang. Saktong makakadaan sa ilalim yung mga bangka. Oo, yung mga bangka para din na mga Bisaya lumipot. Kasi ngayon pala, umiikot pa yung bangka mula doon, paikot dito sa Buri Island para lang makarating sa side na to ng Samar. Malaking tulong yung ginagawa nilang tulay para magkaroon ng shortcut yung mga bangka papunta dito sa magkabilang side nitong isla. Pag may bagyo ba, may mga dumadaan pa rin dito. Oo, meron kasi malakas yung alon ng dagat. So yung alon, tumatawid ba? Oo, lumilipat-lipat. Lumilipat-lipat. Lumilipat-lipat ha? parang hindi ako makapaniwala. Okay, sige, thank you. Thank you. So medyo nakakatuwa yung mga gumagawa ng tulay, lumilipat-lipat. Catbalogan Airport. Nandito po tayo sa mismong apron nitong paliparan ng Catbalogan. Ito po yung kanilang passenger terminal building. Yun po yung departure at ito naman yung arrival. Dahil nga sa hindi tayo pwedeng makapag-drone dito sa mismong paliparan ng Catbalogan, kaya ang gagawin na lang natin ay pupuntahan natin yung ginagawang konstruksyon sa bahaging yun ng runway para makita natin ng malapitan yung ginagawang konstruksyon dito. So, tara! Grabe, napakalawak nitong lugar para pagtayuan ng isang paliparan. Saktong-sakto po ito para sa isang airport na nagki-cater ng domestic flights. So makikita po nating dinagdagan yung haba ng runway. Pinapatag po yung bahaging yun ng bundok para nga magkaroon pa ng sapat na espasyo para dito sa pagpapahaba ng runway. Kasi dito dagat na kaya hindi na sila makakapagdagdag pa ng karagdagang haba. Kaya dito na lang sila nag-e-expand sa bahaging ito ng isla. So dun po banda yung mga beach resort na dinarayo dito sa Buri. Buti na lang at binisita natin itong Catbalogan. Kasi dati hindi ko talaga lubos maisip na mayroon palang ganitong paliparan ang Catbalogan. Kung titingnan po natin sa mismong lungsod ng Catbalogan, kulang na ang espasyo para sa mga pampublikong pasilidad. Kaya talaga namang mabusising plinano ng gobyerno kung paano mas mapapaganda itong lungsod ng Catbalogan. Maliban sa pagkakaroon ng sariling paliparan, layunin din nila na magkaroon ng bagong espasyo para sa mga bagong pasilidad at mga establishmento, negosyo. Kaya naman mula dito sa Buri Island ay bibisitahin naman natin ang ginagawang Sky City ng Catbalogan City.
po siguro yung hindi tayo sure pero tingnan natin. Ilang metro lang mula dun sa diversion road ay eto naman yung papasok dito sa Sky City. Ngayon, makikita po natin na meron ng mga nagawang kalsada sa bahaging ito ng area. Yan, mga bagong kalsada at eto pa. Ang Catbalogan City, kung makikita natin, yung kasalukuyang kalagayan ng lungsod ay talaga namang siksikan na. Kung magpapatayo man o kung may negosyong balak pumasok sa lungsod ay wala na pong mapaglalagyan. Kaya naman nagplano yung lokal na pamahalaan na gumawa ng ganitong lugar para may paglagyan yung mga bagong negosyo at pasilidad ng gobyerno. Ayon doon sa napagtanungan natin ay dito daw ilalagay yung bagong City Hall ng Catbalogan. Maging yung ibang mga mall ay mayroon na po ditong kanya-kanyang pwesto, mga sikat na hotel, meron na po silang mga nakalaang pwesto kung saan sila maglalagay ng kani-kanilang mga establishmento. So yung kabuuang lawak nitong Sky City ay aabot sa mahigit 15 hectares. Grabe, napakalawak po niyan. So nabisita na po natin itong capital city ng probinsya ng Samar at nalaman po natin ang mga pinakahuling kaganapan tungkol sa mga itinatayong infrastruktura dito. Na-explore din po natin ang Buri Island na sakop nitong Catbalogan at nalaman po natin na doon pala makikita ang airport ng Catbalogan City. Sa susunod ay marami pa po tayong lugar na pupuntahan tulad nitong Catbalogan. Para sa mga may request na bisitahin yung mga lugar nyo, i-comment lang po sa baba yung mga lugar na gusto nyong bisitahin natin sa susunod nating mga vlogs. Yan, so sa ngayon yan lang po muna at samahan nyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.